Okay po, ang topic natin ngayon tungkol sa high blood, tungkol sa diabetes. Maraming kasi nagtatanong, ililinaw natin kasi hindi po simpleng sagot. Pwede po kayo magtanong. Pag nakita natin yung question, sasagutin po natin. Ang pinaka-complaint nila, sabi nila, pwede ba itigil ang gamot sa high blood? Kailan pwede itigil yung gamot sa diabetes? Kasi sasabihin ng ibang netizen, ibang nakakausap ko, ayaw nila uminom ng matagal, baka magkaroon ng side effect, baka masira kidneys nila. Kaya tinatanong lang nila hanggang kailan ba nila iinumin, gaano ba karami, kung nabigyan sila ng 90 tablets, pwede na ba yon? Okay. Ang simpleng sagot, syempre, usually ang isasagot ng doktor ay kailangan ituloy yung gamot, babalik tayo doon sa doktor nyo, ipapaalam muna. Bali siya mag-a-adjust, yung doktor nyo mag-a-adjust. Ang problema, sa ganong sagot, alam naman natin, mahirap mag-consult ngayon. Baka kailangan nyo maghintay ng ilang linggo, ilang buwan. Lalo na kung charity patients. Sa charity patients, ang pila sa charity hospital, check-up usually every 3 months, every 4 months, every 6 months. So, hindi ka makakahintay ng ganong katagal. So, bibigyan ko kayo ng guideline kung kailan pwede bawasan yung gamot, kailan ligtas bawasan, ligtas itigil, at kailan naman dapat ituloy. Basically, ang short answer, kung high blood man yan, kung diabetes, depende po sa lala. Gaano kalala ang iyong high blood? Gaano kalala ang iyong diabetes? Palagay natin, dito muna tayo sa high blood pressure, di ba? Sa high blood. Sa mga nakikinig ngayon, ang gusto ko, ang blood pressure nyo, wala pa dapat sa 140/90. Yan ang pinaka-basic. Kahit sinong tao, hindi dapat lalampas sa 140/90. Minsan nga, 140/90, mahihilo ka na dun eh. Yung mga taong sanay sa mababang blood pressure, like ako, sanay ako, 110/80 ako eh. 110/80. Pag umabot ako sa 140/90, alam ko na yung pakiramdam. Makapal dito. Makapal. Tapos parang yung bibig mo may parang kumakapal. So, kung nakaranas na kayo ng sintomas ng high blood, tandaan mo na yon. Yung iba kumakapal, yung iba masakit dito, yung iba pakiramdam. Kanya-kanyang pakiramdam somewhere sa ulo. So, tandaan mo na yung sintomas na yon, kahit wala ka pang blood pressure, alam mo na high blood ka na kasi na-memorize mo na yung symptom. So, basically, sa akin, 140/90 mataas na. Pero para sa inyo, nakikinig ngayon, ayokong lalampas doon sa 140/90. Delikado. Okay, lalo na pag tumaas yan masyado, ang init-init ng panahon, parang sa kotse, parang nag-overheat eh. Diba yung kotse ayaw mo mag-overheat, titirik. Ganun mangyayari pag lumampas ka ng 160/90. Yan. Ano ba yung nagpapa-high blood? Maalat ang pagkain, ma-high blood. Mainit ang ulo. Mainit ang panahon, nakaka-high blood. Kulang sa tulog, nakaka-high blood. Trabaho nyo. Yung government worker, nagtrabaho, may deadline, ma-high blood kayo. Makikita nyo, pag tinigil nyo yung trabaho nyo, mawawalan kayo ng high blood, kaya lang, mawawalan din kayo ng pera. So, pipili tayo, high blood o pera. Yan ang problema. So, pag ang blood pressure mo, wala pang 140/90, let's say, normal naman, 120/80 na, tapos maganda pakiramdam mo, minsan na, pag nababa na ng 120/80, siguro, pwede mo bawasan konti. Kung ang dosis mo ng amlodipine, 10 milligrams, diba? Minsan sinusubukan natin, binababa, gawin 5 milligrams. Malaking bagay kung nagpumayat kayo. Kung talagang namayat na kayo, sexy na kayo, pumayat kayo ng 10 pounds, usually nabababa mo rin yung dose ng high blood mo at diabetes. Pero kung pareho pa rin yung timbang, malakas pa rin kumain, paano natin matitigil yung gamot? Hindi naman po pwede, delikado. So kung mild ang high blood, mild ang diabetes, pwede bawasan. Basta ang target mo sana, wala pang 140/90. Pero pinaka-ideal, mga siguro 120/130/80. Yan ang maximum. Tatanungin nyo, Dok, depende sa edad eh. Oo, actually may konting connection sa edad.
Yung mga mas bata sa inyo, wala pang 40 years old, mas bata, 20 to 40, usually ang high blood nyo ganito. Ang high blood nyo, ano po, internist cardiologist ako, kaya linya ko to. So, ang high blood ng mga mas bata ay ganito. 140/100. 140/110. Ang tumataas yung numero sa baba, diastolic. Yung 90 nagiging 100, 110. Yan ang high blood ng kabataan. Ang high blood ng matatanda, senior, 60 pataas, iba. Ang high blood nila, 170/60. Yung unang numero, ang taas, 170. Yung pangalawang numero, sobra baba. Meron pa nga dyan, 180/60. Bakit nagkakaganon? Ang matatanda, 180/60. Ang bata naman, minsan 130/100. Kasi iba nga ang ugat ng bata at matanda. Wala akong rubber band eh. So, ang ugat ng kung to rubber band, ang ugat ng bata, maganda. Maganda yung elasticity. Kaya pag na high blood sila, yung resting, yung diastolic mataas. Pero ang matanda, ang mga ugat medyo siyempre marupok na, hindi na masyado nag-e-expand, kaya parang nai-stay na lang nakabuka, kaya bumababa yung una. Pero ang problema sa matatanda, dahil nga magganit na yung ugat nila, mabilis tumaas ang blood pressure. At dahil medyo marupok na yung ugat ng matatanda, yung artery sa puso, sa utak, kaya mabilis pumutok, mabilis ma-stroke. Diba? Ang matatanda, mabilis ma-stroke. Pero ang mga bata, kita nyo, meron sa inyo dyan, sigurado ako, baka 200 ang blood pressure, patawa-tawa lang. Bata pa 40, 50 years old, 200 ang blood pressure, binabali, wala. Pero pag matanda na, edad 60, 70, umabot ng 180, 190, delikado yun. Bawat tibok, baka pumutok. Okay, so, para sa akin, wala namang masama. Ituloy nyo yung gamot nyo sa high blood, tuloy-tuloy lang. Lalo na kung masyado mataas, di ba? So, kung mataas ang blood pressure nyo, lalo na kung matanda na tayo, wala namang masama, may konting gamot para suportahan yung ugat natin. Diba? Sasabihin mo, Doc, okay naman ang BP ko. Ito maraming ganito eh. Pag-relax ako, 120/80. Pag galit lang ako sa asawa ko, tumataas, umabot ng 170/80. So, pwede ko ba hindi inumin? Kasi sa gabi, relax naman ako. Minsan-minsan lang naman ako magalit. Ito ang problema sa ganong argument. Para sa akin, kahit 120/80 ka, mas gusto ko may gamot ka pa rin sa high blood kahit konti. Malakas nga amlodipine eh. Amlodipine, 5 mg, gusto mo 2.5 mg. Bakit? Bakit ka bibigyan ng gamot? 120/80 ka pag relax. Kasi nga, yung gamot na amlodipine, parang binubuka niya yung ugat eh. Medyo niluluwag niya. So, pag rested ka, baka naging 110 na lang ang blood pressure mo, mababa. Ang maganda dyan, pag nagalit ka, uminit ulo mo, yung sobrang taas niya na 180, hindi ka naaabot doon. Hindi ka naaabot doon. Dapat a little aggressive. Kasi kung tinanggal natin ng gamot, okay nga blood pressure mo ng sa buong araw, 90% of the time, okay ang blood pressure mo. Relax ka, walang problema, mababa eh. Tapos uminit ang ulo mo, di ba? Tumaas yung blood pressure mo. Kailangan lang mataas ang blood pressure mo, mga 5 minutes lang. 5 minutes lang mataas, putok na agad eh. So, paano na yan? Di ba? Ang hirap mag-recover sa hemorrhagic stroke, sa ischemic stroke. Okay? So, para sa akin, maintain nyo kahit konti para may konting suporta. Di ba? Parang pagsira na ang vase. Di ba? Bisan yung mga baso natin, may lamat na. Yan naman may high blood, may diabetes, may lamat na. So, pag may lamat na, wala naman masama. Lagyan mo na ng tape, lagyan mo na ng konting kalso para hindi na matuluyan masira. Di ba? So, yun po. Pampahaba ng buhay. Sa kidneys, usually walang problema sa amlodipine, sa mga losartan. Actually, nakakatulong nga sa kidneys yung mga losartan. Pangtulong nga sa mga yung medyo mild creatinine tumataas, mild kidney failure, binibigay yung mga losartan. Yan ang ginagawa. So, sa high blood, depende
Ngayon, kailan tinitigil ang gamot? Pwede itigil yung gamot sa high blood kung nag-overshoot ang doktor, nasobrahan. May nangyayari na sobrahan bihira. Ano nasobrahan? Kung ang blood pressure mo, 90/60 na lang. Pero bihira naman mangyari yun. Yung high blood ka, nabigyan ng gamot, bumaba na ng 120, 110, 100, 90. Usually, hindi talaga babagsak na bagsak. Kasi makaka-recover naman yung katawan mo. Yun lang, ina-adjust natin konti. Okay, so sa akin, walang masama dyan. Yung mga generic, amlodipine, gusto mo, sikat ngayon yung irbesartan. Mahal lang irbesartan, okay na losartan. O yung ibang, halos pare-paro naman yung mga sartan. Pagdating sa diabetes, pwede ba itigil? Ito, ibang usapan. Sa diabetes kasi, okay, kung ano ang mild diabetes, ano ang mild na pwede itigil gamot? Ang cut-off ng diabetes, mga 100 siguro mga 100 milligrams per DL. So, pag ang sugar mo, konti lang, mga 110 ang sugar sa umaga, fasting, 110, 120, siguro walang gamot, pwede pa. Pwede pa walang gamot, jeta mo na lang, 120 lang. Okay lang yun, 110, 120. Pero pag ang sugar mo, 200, ibang usapan na yun. Pag ang sugar mo, 300, ibang usapan na yun. Pag may protina na yung ihi, kailangan may gamot na, di ba? Mataas na masyado. Pero kung ang sugar mo, 110, 120, tapos pag nag-diet ka, bababa naman sa 100. Maraming tao ganun, aakyat, bababa. So, daanin mo sa diet mo, wala namang kaso doon. Okay? Pero yung sugar na mas mataas, pupunta tayo sa endocrinologist. Yung endo nyo, siya ang magbibigay sa inyo. Usually, binibigay ng endocrinologist, usually metformin ang first line. Walang problema sa metformin, 500 milligrams, once a day, twice a day, yun ang unang binibigay. Next step, binibigyan kayo ng mga glycoside, glipizide, ito yung mga bagong gamot. Okay din naman. Bali, usually, tablet muna bibigay sa iyo pag diabetes. Pag sobra lang taas ang sugar mo, doon lang aabot sa insulin. Pero tulad nga nasabi ko, pag 100, 110, 120 na blood sugar, pwede ko pa pagbigyan konti. Pero kung ang blood sugar nyo, mga 130, 140, tingin ko mas maganda na may konting gamot. Hindi na po pwede konting gamot. Actually, kung tatanungin nyo ako, between ito usapang tapat, between mataas na sugar at mataas na cholesterol, hindi ako gaano takot sa mataas na cholesterol mas takot ako sa mataas na sugar para sa inyo. Kasi kung mataas cholesterol mo, bago naman magbara yung cholesterol na kinain mong lechon, siguro mga 3 taon muna na kumakain ka siguro na lechon bago magbara. Hindi agad-agad. Hindi ka mamatay agad sa high cholesterol. Medyo matagal. Medyo talagang mamantika, ma-fast food ka, tataas yung cholesterol mo, magbabara unti. So, medyo may chance ka pa humabol doon. Kaya yung gamutan din sa cholesterol, mas mabagal. Okay? Pero yung cholesterol, pag hayaan mo tuloy-tuloy, hindi rin maganda. Yung diabetes ang traidor. Ang problema sa diabetes, kahit konting taas ng sugar, mga 130, 140, 150, yung damage niya hindi maganda. Yung damage ng diabetes. Kaya mahalaga yung mga endocrinologists. Anong ayaw natin sa diabetes? Sabi ng isang endocrinologist na guest ko, diabetes, hindi siya maganda kasi kumakalat siya sa buong katawan. Sabi ko, paano kumakalat sa buong katawan ng diabetes? Yung komplikasyon niya, kumakalat Katulad ng may diabetes, kakalat sa kamay, sa paa, yung mga ugat na babara, di ba, namamanhid. Di ba? Kamay pa, namamanhid, hindi makaramdam yung paa. Pag nakakita kayo sa barangay, naputulan ng paa, tanungin nyo, 95% diabetes yun. Diabetic foot, putol paa. Very common yun. Okay? Tapos, yung diabetes, hindi pinapansin. Mamaya, malabo na yung mata. Alam nyo ba anong sintomas ng malapit mabulag o diabetic retinopathy? Pag nagbabasa sila, babasa kayo, ito sintomas. Sabi ng classmate ko, ophthalmologist si Dr. Rory Go, magaling na ophtha. Minsan, ang basa mo malinaw.
Tapos mamaya, basa mo malabo. So may time malabo, may time malinaw, paiba-iba yung basa mo. Sign yun ng diabetic retinopathy. Ibig sabihin, yung retina mo, medyo, hindi na ganun kaganda yung screen ng sinihan natin dito sa likod. Medyo kumukulubot na. Baka mag-retinal detachment daw, matanggal yung screen. Kaya nile-laser pa yun, mahal pa magpa-laser. So, diabetes, paa, ugat, sinisira, mata, mabubulag, yan. Tuloy-tuloy. Puso, kasama heart attack. Utak, kasama stroke. Kidney. Ang pinaka-loko sa diabetes, sinisira niya kidney. Diba? Ang dami sa atin, kahit saan kayo pumunta, dialysis center. Diba? Kahit saan natin, kidney problem, dialysis center. Diba? Yan ang pinaka-magastos sa PhilHealth na binabayaran ng PhilHealth, dialysis. Ano ang number 1 cause ng dialysis at kidney problem sa Pilipinas? Diabetes. Diabetes ang number 1 tagasira ng kidney. Sabihin mo, Doc, sugar ko 130, 140 lang. Hindi. Actually, hindi salbahe itong diabetes. Wala sa taas eh. Mas mataas, mas malala, pero kahit mababa siya, sumisira siya. Parang ayaw ng katawan natin mataas yung sugar. Sa mga lalaki, impotence. So, 5 years na may diabetes, hindi na kaya makipagtalik. Diabetes din yun. So, ang dami niyang iba pang komplikasyon na ginagawa. Tapos kakapal yung yung mga balat dito. Ang daming komplikasyon siya. Okay? So, basta very mild, pwede nyo bawasan, paalam nyo sa doktor nyo. Pero para sa akin, pwede nyo bawasan kung very mild. Pero otherwise, mas maganda ituloy. Pero syempre, depende ito sa numero nyo. Kayo naman magdi-decide kung ang blood pressure nyo, nababa nyo ng 100 na lang. O di okay, titigil nyo. Kung blood sugar mo, nababa mo ng 90, o talagang titigil mo na, 90 na, baka maitigil mo na. So, kukunin nyo sa pagpapapayat, number 1. Okay? Payat talaga. Exercise talaga. Mataas sugar mo, mag-exercise ka, bababa sugar mo. Ganun din yun. Sa pagkain, alam nyo naman, gulay, prutas, halos vegetarian. Yun naman. Fast food talaga, iwas tayo. So, yan sa mga diet natin na ayos natin. Sa diabetic foot, yung paa, nag-iiba ang kulay. Check mo nga lagi. Yung kulay niya parang may stippling eh. Nagiging kulay brown. Naghanap ako kulay brown. Nagiging brown, parang ganito sa paa. Parang medyo ganitong kulay. Di ba paa natin dapat brown o light colored eh. Pag nakahanap kayo ng parang brown, dark brown, tapos yung kumakalat sa paa, ibig sabihin kulang sa oxygen. Kulang sa, mataas sugar mo. Control yung blood sugar. Meron namang gamot. Okay lang yung metformin, glycoside. Meron namang mga generic na mura eh. Tapos, diabetic nagso-soft drinks ka pa. Di ba? Obvious naman, nagso-soft drinks ka. Kahit di ko kayo nakikita, malakas kayo mag-soft drinks, malakas kayo mag-pizza. So, malakas magkanin, only rice. Tapos, magre-reklamo diabetic, paano gagawin natin? Diba? So, dapat tubig talaga. Tubig. Tubig talaga ang natin. Diet talaga. Tsaga. Hindi naman kayo mamamalnourished. Wala naman problema doon. Okay? Bihira siya magpa-fasting blood sugar. Sa mga drugstore, may mura. Parang 50 pesos lang eh. May 50 pesos lang, I think, sa mga generic pharmacy. Tanong nyo, baka sa Watson. Oo. Okay. Ituloy nyo lang, ha? Walang problema dyan. So, ingat po tayo. Basta itong high blood diabetes, ito yung number 1 problema natin sa Pilipinas. Meron na tayong mga generic na gamot. Hindi ko na kayo papabili ng mamahaling branded. Pwede na yan. Makakahaba na po ng buhay yan. Blood pressure niya, 168/120. Masyado mataas yung 120. Kung tama man ang kuha. God bless po. Ingat po tayo palagi. Ingat po.